Magkalapat ang mga ngiping, mariin na namang napapikit ng kanyang mga mata si Nick. Parang mauubos na ang kanyang pasensya dahil hindi na niya mapigilan ang pagiging traidor ng katawan. Bahagya pa siyang napatingala upang pigilan ang sariling mahinang mapaungol dahil sa ligayang hatid ng kakaibang ginagawa sa katawan niya ni Kriza ng mga sandaling iyon. Opo tito, narito pa ako. Magsalita lang po kayo. Mababa ang boses na sagot na dito. Puno ng pagbabanta ang mga matang tiningnan niya si Kriza. Ilang beses na rin siyang umiling ngunit hindi yon pinansin ng dalaga. Sa halip ay mas ginanahan pa siyang tuksohin ito at kulitin. Naghoromentado pa ang kanyang pagkalalaki na mabilis na iyong himasin ni Kriza gamit ang kanyang mainit na palad at akmang didilaan. Ngunit agad niyang hiniharang ang isa niyang palad doon. Napaungot na si Kriza nang gawin yun abogado. Naikiling ng musisya ng ulo nang hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Nahulaan niyang kasama ni Nick ang kanyang kasintahan ng mga sandaling iyon. Doon niya naunawaan kung bakit parang hindi ito magawang makapag-focus habang nakikipag-usap sa kanya kanina pa. Paniguradong may ginagawa ang magkasintahan na tanging silang dalawa lang ang siyang nakakaalam. Magaan at mapagkunwari siyang malakas na umubo. Sige na iho, medyo late na rin. Hindi na kita istorbohin. Salamat sa pagsagot ng tawag ko. Hindi na hinintay pa ni Armando na sagutin ni Nick ang kanyang sinabi at mabilis na niyang pinutol ang linya ng kanyang tawag. Ibinaling ng atensyon niya sa ibang bagay gaya na lang na excited na siya makilala ang kanyang anak na ni minsan ay hindi pa niya nakikita buong buhay niya. Hindi niya mapigilang sumagi sa isip na kung sakaling babae ang anak niyang yon, hindi siya mangingiming ereto ito o ihanap ng kagaya ni Nick. Bukod sa mahusay ito sa lahat ng bagay, seryoso pa ito pagdating sa kanyang pakikipagrelasyon. Sayang nga at hindi sineryoso ni Nelia ang binata. Magiging manugang na sana niya ito. Kung nagkataong nagtuloy-tuloy lang yon, mapaklang napangiti na ang musisyan. Lumitaw sa kanyang balintataw ang kasintahan nitong si Kriza. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Okay lang yon, mabuti na nagkahiwalay silang dalawa dahil mas bagay siya ngayon sa kanyang kasintahan. Mukha rin namang mabuting tao to. Sa kabilang banda, nangunot ang noo ni Nick nang wala na siyang marinig sa kabilang linya. Hello, Tito Mando, hello? Napilitang siyang tignan ng screen noong wala ng ilaw. Pinatay na pala nito ang kanyang tawag. Walang pakundangan na niyang inihagis ang cellphone sa ibabaw ng sofa at hinarap niya na si Kriza, na medyo nakaluhod pa rin at pilit itong tinatanggal ng isang palad niya na nakatakip sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang makita ng dalagang makahulog ang mga tingin niyang iyon at wala na itong kausap sa cellphone ay mabilis na niyang tumindig at umayos ng tayo. Hindi niya mapigilang manlaki ang mga mata dahil sigurado siyang makakatikim ng ganti. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang tumakbo at tumakas sa naturang abogado. Saan ka pupunta ha? Magtutuos tayo ngayon. Ang kulit-kulit mo kanina ha? Humanda ka na. Humalay sa kabuuan ng salang malakas na irit ni Kriza nang huliin siya ni Nick sa kawalang pakundangang buhatin. Dali-dali nitong tinungo ang kanilang silid. Habang buhat sa kanyang tagiliran ang katawan ng dalagang makailang beses na nagpupumiglas upang kumawala. Ipapadama ko sa iyo kung anong pakiramdam ng hindi tinitigilan na paglaruan ng masalang bahagi ng katawan. Malakas ang boses na banta ni Nick na mabilis na inilapag ang katawan ni Kriza sa kama at agad na kinubabawan. Oh my God! Teka lang naman Nick, hindi ako makahinga. Ang bigat mo! Pagtutol ni Kriza dito nang parang halang na ang kaluluwang. Siba-sibi nito ang kanyang malulusog na dibdib at kagat-kagatin yon gamit ang kanyang mga ngipin. Teka lang, sandali! Irit pa nito, hindi naman yun masakit. Bagkos ay sobrang nakakakili sa parte ng dalaga, kaya hindi yun tinigilan ni Nick. Hindi pa doon nakontento ang binata. Naglakbay ang kanyang isang kamay patungo sa pagitan nito na mga hita't bakasang gigil na marahang nilapirot na ang pisngi noon. Sandali lang, oh my God, I can't breathe! Parang kinakatay na baboy, nasigaw ni Kriza nang bumaba ang halik ni Nick sa pisngi ng maselang parte ng kanyang pagkababae. Parang hindi na siya makahinga pa habang nakikiusap sa binatang tama na muna, na wala na nasa katinuan. Ano sandali? Ibuka mo. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano yung ginagawa mo sa akin kanina. Hindi ka marunong makinig? Damhin mong ganti ko. Halakak pa doon ni Nick na sobrang aliw na aliw sa reaksyon ni Kriza sa ginagawa. Namula pa ang buong mukha ni Kriza na pilit pinagdidikit ang kanyang dalawang hita
Napersahan naman pinaghihiwalay ni Nick upang maisakatuparan lang ng binata ang ganti nito kanina pa niyang sinasabi sa kanya. Teka lang, hindi ako makahinga. Hindi ka talaga makakahinga, oras na gawin ko sa'yo ang bagay na to. Tunay ngang nahigit ni Chris ang kanyang hininga nang biglang isubsob ni Nick ang kanyang mukha sa pagkababae niya at sinimulan iyong dilaan. Yung tipong parang sumisisi dito. Halos tumirik ng mga mata ng dalaga sa hindi niya maipaliwanag na pakaramdam. Sa halip na tutulan niya ang ginagawa ni Nick, binigyan niya pa ng buong access doon ng abogado. Malakas na ungol niyang hindi alam ang gagawin. Napasabunot na siya sa ulo ni Nick na sa halip na tigilan ang ginagawa ay mas lalo pa niyang tinagalan. Ilang beses nang naiangat ni Chris ang kanyang katawan sa dala ng estrangherong sensasyon. Gusto niyang patigilin doon si Nick. Hindi siya makapili kung anong dapat niyang gawin. Sa bandang huli ay hinayaan na lang niya na gawin ng binatang kanyang gusto. Nagpatangay na lang siya sa agos, sinabayan ng bawat galaw doon ng binata at indayog. Do you like it that much ha, Chris? Yes, tugon ng dalaga gamit ang maliit na boses sa halos mapunit niyang ngalangala. More please, more Nick. Magmula ng gabing iyon ay nagkasundo silang dalawa na pagbibigyan ang gusto ng kanilang mga katawan. Ginugol nila ang karamihan sa kanilang libreng oras para sa bawat isa. Wala nang ibang usap-usapan pa doon, tinginan pa lang ay alam na kaagad. Nagtatrabaho sila sa araw at normal na umuwi sa gabi sa penthouse. Bukod sa pagkain at pagliligo, natural na sa kanilang dalawang magkaroon ng kontak ang katawan bago matulog. Yung tipong normal na gawain na mag-asawa, ang ginagawa nilang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Lihim na tahasang inamin ni Krisa sa kanyang sarili na sobrang naadik na siya sa katawan ng abogado at hindi niya na alam kung biglang matapos to, hindi na niya kayang bumitaw pa kay Nick. Huwag kang mag-isip ng ganun, siguradong hindi rin naman siya bibitaw sa'yo. Dama mo naman ang pagpapahalaga niya, hindi ba? Kumbinsin ng dalaga sa sarili upang itaboy ang mga negatibong pumapasok sa kanyang isipan. 1 in a million, yun ang paniniwala ni Krisa sa katauhan ni Nick. Napakahirap makatagpo ng ganitong klase ng lalaki sa mundo ng full package na. Sobrang naintindihan niyang mga babae. Imposible para sa dalagang manatiling walang malasakit kung nakikita niya naman ang labis na pagbibigay nito ng effort, matupad lang ang pangako nitong gabi-gabi silang magkakatabi sa higaan. Kahit pa nakikita niya kung gaano to kapagod sa trabaho nito. Mahal ko na siya, higit pa kay Alex. Nakangiting sumandal si Nick sa headboard ng kama ng gabing iyon para magpahinga at magsindi na ng sigarilyo na nakaugalian niya ng gawin dati pa. Kakatapos lang nila ni Krisa na pagsaluhan ang mainit na gabi. Isa lang yun sa mga gabi nilang pilit na sinusulit kahit napagod. Sa trabaho si Nick at abala naman sa pag-ayos ng magiging bagong music center niya ang dalaga. Tumagilid si Krisa paharap sa banda ni Nick upang magtama ang kanilang mga mata. Gustong-gusto niyang makitang lumubog ang pisngi ng binata sa tuwing humihihitit ito sa stick ng sigarilyo. Lalo siyang pumupogi sa paningin niya na kung minsan ay napagtatanto niyang ang weird kung iisipin ng normal na tao. Ewan ba niya, nakakadagdag pa talaga yun ng pogi points dito. Sabay silang napatingin sa cellphone ni Nick na nakapatong sa bedside table. Nang 2 beses tong tumunog, sign na may dumating na text o message at tuloy-tuloy na tong tumunog. Kinuha to ni Nick at tinignang mabuti habang patuloy lang sa paghit-hit ng tangan niyang sigarilyo. May trabaho ka pa bang gagawin ngayong gabi? Hindi pa patapos ang workload mo sa opisina? Ngumiti lang si Nick nang hindi niya nilingon ang dalaga sa kamarahang iniling ng ulo. Nasa screen pa rin ng cellphone ng mga mata. Wala, natapos ko na yun kanina. Si Tito Mando lang to, nag-send ng message sa akin. Hindi ba hinahanap niyang nawawala niyang anak? Marahang tumango si Krisa. Nakatingin pa rin kay Nick kahit na hindi lumilingon ang binata. Ang sabi niya sa chat ay nagpunta raw siya sa DNA storage or tinatawag na DNA bank this week upang mag-submit ng sample DNA sample niya. Kung gagawin din ng anak niya yon at sakaling makita ng testing na magkapareho sila, hindi malabong mapadali ang paghahanap niya sa nawawalang anak at hindi na rin siya mahihirapan sa pagkikita nilang mag-ama. Sandaling natigilan si Krisa nang marinig yon. Sounds interesting dahil parang ang may chance. Kumbaga parang pinadali ang paghahanap dito. DNA bank? Yun ang tawag kung saan maaring magpasa ng DNA sample ang isang tao kung merong hinahanap na kapamilya. Nilingon siya ni Nick nang makitang interesado siyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Kunwari kagaya nitong si Tito Mando,
Hinahanap niyang anak niya at medyo nahihirapan siya. Pwede siya ditong lumapit para mapadali ang lahat ng iyon. Matutulungan niya sila. Let's say 50% lang ang chances doon. At least may chances. Napaisip na doon si Kriza kung isasama rin niya sa DNA bank ang DNA sample niya, posible kaya na magkaroon din siya ng pagkakataon na mahanap niyang kanyang biological father sa lalong madaling panahon? Kung posible nga yun, okay, nakukuha ko na. Hindi sinatinig ni Kriza ang tunay na iniisip niya. Pero napansin naman ni Nick sa gilid ng mata ang medyo pagkatulala niya ng ilang segundo after lang nilang pag-usapan ng bagay na yon. Anong iniisip mo? Bakit bigla kang natulala? Wala, medyo naintriga lang ako sa DNA bank. May ganun pala. Tango-tango pa ni Krisa ng ulo sabay iwas ng mga mata niya sa abogado na hindi naman kagad sa kanya naniwala. Halika nga dito, parang nagmukha kang biglang problemado. Anitong tinapik ng kanyang kandungan. Sign na gusto niyang lumapit siya. Mabilis namang tumalima doon si Krisa. Bumangon siya at mabilis na naupo sa kanyang isang hita paharap sa mukha ng binata. Niyakap naman siya ni Nick at makailang beses na hinalikan ng kanyang noo. Pisngi at ilang segundo pang lumapat yun sa kanyang labi. Maiba ako, Chris. Tura ni Nick na nasa dalaga na naman ang buong atensyon. Nagustuhan mo ba ang mga dumating na alahas at mga damit na na-deliver sa'yo kanina? Oo naman, gusto kong lahat ng yun. Ani ni Krisa. Walang babaeng hindi mahilig sa mga alahas at damit na aayawan yun kapag nasa harapan na. Kahit na hindi mahulaan ni Krisa ang merkado kung magkano ang halaga ng mga yun na binili ni Nick, masasabi niya na mga yun ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Isinandal na niya ang ulo sa isang balikat ni Nick at sinabi ditong totoong laman ng isipan niya. Kaya lang ang sigurado kung mahal ng mga yun, Nick. Kaya wala akong lakas na loob na kunin silang lahat. Ilang piraso lang doon ang tinanggap ko. Huwag ka sana magalit sa akin. Umayos ng upo si Krisa sa kandungan ni Nick na yumakap ng 2 bisig sa bewang ng dalaga na natili tong walang imik. Hindi mo naman kailangang bilhan ako ng mga ganun eh. Hindi ko kailangan ng lahat ng yun. Muso pa ni Krisa, kinakabahan na. Ano ba ang dapat mong ikatakot? Tanong ni Nick na seryoso ng mga matang nakatitig. Para sa'yo naman ang lahat ng iyon. Sa'yo lang din babagay ang mga yun. Binili ko yun sa'yo. Marahan na nilaro ni Nick ang kanyang katawan na kaagad namang nag-react. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay pumikit ang binata at matamang nag-isip. Naglaro sa kanyang isipan na ibibigay niya sa dalagang lahat ng naisin nito, kasama ng 400 square meters na property. Sa hinaharap niya pa plano yun pero kung hihilingin ng dalaga to ngayon, buong puso niya yung ipapaubaya. Kung nagustuhan din niya ang penthouse ay sasalin din ni Nick ang rehistro noon sa pangalan ng dalaga. Talagang nagustuhan niya ito at handang ibigay ang mga bagay para sa kanya na deserve ni Krisa. Chris, hayaan mo ibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi mo kailangan tanggihan niyon. Sa'yo lahat yun. Huwag mo sanang ayawan. Kung ano man ang ibigay ko sa'yo ay tanggapin mo dahil sa pananaw ko'y deserve mo ano man yun. Hindi yun suhol. Ang isipin mo yung regalo ko sa'yo. Hindi sumagot si Krisa na medyo speechless. Batid niyang hindi nagbibiro si Nick. Ngunit hindi naman siya abusadong kukunin ang lahat ng binibigay nito. Yung tipong tanggap na lang ng tanggap kahit na hindi na tama. Iniisip niya kasing baka suhol lang iyon ng binata. Nakalaunan ay magiging ugat ng kanilang away. Hindi lang yun, ayaw niyang isumbat ito ng binata at saka bawiin. Buti sana kung mag-asawa na sila. Bagay na alam naman niyang imposibleng mangyari. Ayaw niyang masumbatan ang abogadong pera lang nito ang kanyang naging habol, kaya nananatili siya sa piling nito. Hindi yun ang kanyang nagustuhan sa binata. Kung kaya siya nanatili sa piling nito kahit na may choice na siyang umalis at dumistansya sa kanya. Sigurado si Krisa ng katawan nito at ang abogado mismong pakay niya kaya naroon pa rin siya. Sige, susubukan ko pero wag namang sobra-sobra. Baka iba nang masabi sa akin niya ng ibang tao. Ayoko naman ng ganun. Basta ikaw, Chris, kahit anong gusto mo hilingin mo, nakahanda akong ibigay sa'yo. Napanguso na si Krisa. Sobrang natouch siya sa tinurang yun ni Nick. Dumaan sa kanyang isipan kung paano kaya kung hilingin niya sa abogado ang habang buhay na paggamit ang apelido nitong Bentacourt. Ibigay niya kaya to? Ipagamit kaya sa kanya yun ng binata? Talaga, kahit na ano? Oo, Chris, kahit na ano. Basta sabihin mo sa akin, kumislap sa galak ang mga mata ni Krisa. Siguro magagawa niya ring sabihin yon sa mga susunod na mga araw kapag wala na siyang natitirang hiyang nakabalot sa katawan niya. Hindi mo ko tatanggihan? Hindi baby. Muling halik ni Nick sa nakangisi niyang labi. Promise. Magmula nang mabanggit ni Nick kay Krisan tungkol sa DNA Bank kung saan nag-submit si Mr. Celis ay hindi na nawala pa sa isipan ng dalaga. Pinagplanuhan niya kasing gawin din iyon.
Magbabaka sakali rin siya na yun ang magiging tulay at hakbang upang mahanap niya ang tunay niyang ama. Hindi niya alam na baka hinahanap na rin pala siya nito sa mga sandaling iyon. Nung una ay puno pa siya ng pag-aalinlangan, ngunit may bahagi ng kanyang puso na gustong-gusto niyang gawin iyon. Gusto kong gawin, pero paano kapag nakarating kina Papa at Tita Vanji? Hindi kaya masaktan ko sila dahil hindi ko muna idiniskas ang aking magiging mga hakbang? Hindi naman nila siguro ako pagbabawalan. Ilang beses na yung tinanong ng dalaga sa kanyang sarili. Ngunit iisa pa rin ang sagot niya. Gusto niyang subukan. Gusto niyang gawin dahil gusto niyang makilalang tunay na ama. Bahala na nga. Siguro sasabihin ko na lang muna kina Papa at kung ano man ang maging desisyon nila, kailangan ko yung timbangin at pag-isipang mabuti kung gagawin ko ba. Sa patuloy na pag-usad ng mga araw, sinimulan ni Chris ang bisitahin ng space dahil pinasimulan na rin niyang ipaayos yon sa mga interior designs na gagamitin at babagay. Isa sa mga normal na araw lang yon ang pagpunta niya sa area kung saan inaayos ang kanyang magiging music center. May coffee shop sa karatig nitong building at ilang hakbang lang iyon mula sa music center na pinapaayos ng dalaga. Gusto niyang pagkain doon nang minsan subukan niya kung kaya naman napadala na siya doong tumambay. Maupo siya sa loob tuwing pupunta siya dito para makita ang progress ng center. Papalabog ng haring araw noon, inuubos na lang din ni Chris ang kanyang kapet slice ng cake. Pinagsalikop niyang kanyang dalawang kamay at pinatong niya doon ng baba. Nasa building pa rin ng Sun Music Center niyang mga matang kagaya ng labi niyang nakangiti. Miss Criza? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Ikaw nga! Napalingon na si Criza sa kanyang likod at mabilis na tumingala nang makitang nasa tabi niya na ang bulto nito. Si Armando Celis yon. May kasamang dalawang assistant niya. Nagkukumahog na napatayo si Criza. Muntik pa nga niyang masagi ang tasa ng kape niya. Mr. Celis? Hindi makapaniwalang bulalas ng dalagang abot tenga ng ngiti. Akala ko po ay busy na kayo. Hindi ko rin inaasahang makikita kayo dito. Nakasuot ang musician ng light-colored casual suit at mukhang napakaaliwalas nung tingnan kung atensyon ng ibang tao lalo't ng mga kaidara nitong nasa lugar. Walang pag-aalinlangan, ngunit ngumiti ng matanda. Naku, hindi ba't kasintahan ka naman ni Nick? Bakit napakakaswal naman ang tawag mo sa akin? Nitong batid ng dalagang nagbibiro lang sa kanyang matanda. Nakangiti pa rin na pinaghila na siya ni Krisa ng upuan na may mapaglaro ng ngiti sa labi. Ano po bang itatawag ko sa inyo kung ayaw niyo tawagin ko kayo ng Mr. Celis? Ilang minuto siyang tinitigan ng musician, yung tipong parang may binabasa sa mga mata niya. Tito, Iha, mas masarap pakinggan sa tenga kung tatawagin mo akong Tito Mando. Desisyon ng matandang musician na nakangiti pa rin ng mga matang naupo na sa nakalaang upuan. Sige po Tito Mando, kayong bahala. Pwede niyo na rin po akong tawagin sa palayaw ko. Biglang naintriga ang musician sa naging turan sa kanya ni Krisa. Palayaw? Ano bang palayaw mo, Iha? Magaang tanong nitong tinawag ng waiter upang makapag-order siya. At dahil kilala siya doon ay medyo may pa-VIP treatment. Chris po, pinashort ng mama ko sa Krisa. Natigilan sa pagbuklat ng menu si Mr. Celis at muling inangat ang tingin sa dalaga. Chris? Opo, ang bantot po no, pero sanay na po akong tawagin ganyan na makaklose sa akin. Ilan lang din naman pong tumatawag sa akin ng ganyan, madaldal na sagot ni Krisa. Hindi niya mapigilan na sariling magsalita habang kaharap ito. Ang gaan din kasi sa pakiramdam. Bahagyang humigpit ang boses ni Mr. Celis. Nang tawagin niyang dalaga sa palayo nito, hindi niya may paliwanag ang nagwawalang emosyon niya na mula sa kaibuturan ng puso. Minsan po yan ang tawag sa akin ni Papa dahil ibinigay daw yan ng palayo sa akin ni Mama. Si Nick din po, tinatawag niya rin po akong Chris. At saka yung sa kaibigan ko pero madalas ang tawag sa akin na karamihan ay Criza. Pwede niyo po silang gayahin, Tito Mando. Yun ay kung gusto niyo lang naman po. Hindi ko naman po kayo pinipilit na gawin. Saglit na nawalan sa kanyang tamang pag-iisip si Armando. Tinitigan niya pa si Criza na nasa harapan niya. Pinalalim niyang tingin niya sa mukha nitong animoy pamilyar talaga tuwing nakikita niya. Ang mga facial features niya ay halos kapareho na kay Beverly. Noong kagaya nitong edad, isa pa magkasing edad lang sila ng supposedly anak niya kaya hindi niya maiwasang magkaroon ng labis na pag-asa. Pag-asa na what if, siya palang anak na matagal na niyang hinahanap. Kung kaya naman nagtanong siya nang hindi mahalata ni Krisa na meron siyang ibang pakay sa magiging sagot niya. Nakilala mo na bang mga magulang ni Nick? Batid ni Mando na kapag nakita ni Goryo ang dalagay masasabi rin nitong kamukha ito ng dating kasintahan niyang si Beverly. I mean, na-meet mo na ba sila, Iha? Medyo nagulat si Krisa sa naging katanungan nito. Hindi niya inaasahang itatanong yun ng musician out of the blue. Bagamat si Armando Celis ang nakakatanda at kilalang personalidad, pinili pa rin niyang sumagot ng totoo. Hindi niya kailangang magsinungaling at gumawa ng kahit na anong dahilan para lang makaligtas sa kanyang iba pang mga tanong. Tama po kayo magkarelasyon kami ni Nick pero hindi pa po kami umabot sa stage na kailangan niyang dalhin ako sa kanila
upang ipakilala sa buong pamilya niya. Nakilala ko na po mga kapatid niya si Nati. Ilang beses na po kami nakikita. Hindi niya may dagdag na fiancé ito ng dati niyang kasintahan. At saka po ang mami niya, pero hindi ko pa po namimit ang daddy niya sa personal. Sa picture at online ko lang po siya nakikita. Hindi na muli nagtanong si Armando, saktong dumating ng kapeng order niya. Hinarap niya na yung humigop at saka muli siyang hinarap. Ganun ba? Anitong umayos na ng upo. Huwag mo sanang masamain, Iha. Pwede ko bang itanong sa'yo kung anong pangalan ng mga magulang mo sa buhay? Kung pwede lang. Napatingin na si Krisa sa baso ng kanyang kapeng ubos na. Pagkaraan ng ilang segundo, ay minabuti niya itong sagutin. Wala namang masama sa kanyang tinatanong sa kanya. May maliit na kumpanya po si Papa, pero auditor lang po ang main ng trabaho niya. Ang mama ko naman po ay saglit siyang natigilan. Hindi alam kung sasabihin ba ditong totoo o itatago na lang yun. Total nariyan naman ng tita Vanji niyang mahal na mahal siya. Ang mama ko po ay maagang namatay nung bata pa ako. Ngayon po ay may madrasta na ako na maganda naman ang pakikitungo sa akin. Itinuri niya na po akong tunay na anak.